Sa bawat patak ng pawis at luha, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang itinuring kong langit. Ngunit sa likod ng marangyang penthouse na yon, tanging panlalait at kataksilan ang isinukli ninyo sa akin. Tinawag ninyo akong mangmang habang ninanakaw ang aking kinabukasan. Ngayon, ang bawat pirma ninyo ay magiging rehas ng inyong kulungan. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng inyong kaharian? Julius, ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo akong umiiyak. Huwag kang mag-alala, babe. Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na ng tangang babaeng iyon ang huling dokumento ng transfer, mapapasayo na ang penthouse na matagal mo ng pangarap. Ang malalamig at malupit na salitang iyon ay tumagos sa pandinig ni Marisa. Mas matalas pa kaysa sa kutsilyong hawak niya sa loob ng kusina. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library ni Julius. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon. Ang paboritong ulam ng kanyang asawa, ipinagluto niya ito ng may buong pagmamahal bilang sorpresa para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Ngunit tila ang tadhana ang may sorpresang inilaan para sa kanya. Isang sorpresang may lasa ng lason at amoy ng pagkabulok. Dahan-dahang ibinaba ni Marisa ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang bawat dampa ng kanyang hininga ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng pawis niya sa kusina, ang bawat gabing hindi siya nakatulog para lamang ayusin ang mga account ng kumpanya na akala niya ay malulubog sa pagkalugi. Lahat ng yon ay nauwi sa isang malutong na tawa mula sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kayamanan. Julius, siguraduhin mo lang, sagot ng isang pamilyar na boses ng babae sa kabilang linya. Si Adela, ang babaeng akala ni Marisa ay matalik niyang kaibigan. Baka mamaya, maawa ka na naman sa kanya. You know how she plays the victim card. Maawa? Kay Marisa? Muling tumawa si Julius, isang tawang puno ng pangungutya na tila ba ang asawa niya ay isang basurang wala ng halaga. Adela, she's just a gold mine that I've finally tapped dry. Ang akala niya, bayani ako dahil sinasalba ko ang kumpanya nila. Little does she know, ang pera niya ang bumubuhay sa atin ngayon. She's too naive, too trusting. It's almost pathetic. Ang bawat salita ay parang isang mabigat na hampas sa dibdib ni Marisa. Parang gumuho ang kisame ng mansion na siya mismo ang nagpundar gamit ang kanyang inheritance. Ang bawat marangyang kasangkapan, ang mga painting sa dingding, at maging ang hangin na nilalanghap ni Julius ay galing sa pawis at dugo ng mga magulang ni Marisa. Ngunit sa silid na iyon, itinuturing siyang isang kasangkapan lamang na tapos ng pakinabangan. Hindi pa siya nakakabawi sa sakit nang marinig niya ang mabibigat na hakbang sa kanyang likuran. Bakit ka nakatayo dyan na parang tuod, Marisa? Ang boses ni Doña Beatriz, ang kanyang biyanan, ay kasing lamig ng yelo. Lumingon si Marisa at nakita ang matandang babae na nakasuot ng mamahaling sutla. Ang mga mata ay puno ng paghahatol. Mama! Ang tanging nasabi ni Marisa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Anong mama? Ayusin mo ang sarili mo. Amoy pawis at kusina ka na naman. Pagpapatuloy ni Doña Beatriz habang pailing-iling na tinitingnan ang duster ni Marisa. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay hindi mo matutunang maging isang tunay na Cruz. You look so cheap. Kaya siguro hindi ka na binibigyan ng atensyon ng anak ko. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay sumampal sa mukha ni Marisa. Ang biyenan niyang ito na 5 taon niyang pinagsilbihan na parang tunay na ina na binilhan niya ng lahat ng luho mula sa alahas hanggang sa mga biyahe sa abroad ay siya pa ang may ganang hamakin ang kanyang pagkatao. Pumasok ka sa loob, utos ni Doña Beatriz habang itinutulak ang pinto ng library nang hindi man lang kumakatok. Julius, nandito ang asawa mong amoy sinigang. May kailangan ka pang ipakita sa kanya.
'Di ba? Pinilit ni Marisa na tumayo ng matuwid, kahit na ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa jelly. Pagpasok niya, nakita niya si Julius na mabilis na ibinaba ang telepono at agad na nagpalit ng anyo. Ang matatalim na mata kanina ay biglang nagmukhang pagod at puno ng pag-aalala. Isang acting na pang-Oscar. "Marisa, iho," sabi ni Julius habang lumalapit at hinahawakan ang kanyang mga balikat. Hindi mapigilan ni Marisa ang manginig sa pandiri sa bawat hapos nito. "Mabuti at nandito ka. May masamang balita ako. Ang bangko, magsasagawa na sila ng foreclosure sa mga ari-arian ng mga karyon kung hindi natin maililipat ang huling share mo sa pangalan ko para magamit nating collateral sa bagong loan." Inilapag ni Doña Beatriz ang isang folder sa ibabaw ng mesa. "Ito na ang huling pagkakataon para maisalba ang dangal ng pamilya mo, Marisa. Huwag kang maging makasarili. Isipin mo ang future ninyo ni Julius." Tiningnan ni Marisa ang dokumento. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Alam niya ngayon ang totoo. Walang foreclosure, walang loan para sa kumpanya. Ang tanging layunin ng pirma niya ay para tuluyan na siyang mawalan ng karapatan sa kanyang sariling yaman at para maibigay kay Adela ang penthouse na pinag-uusapan nila kanina. Naramdaman ni Marisa ang init ng luwang nagbabadyang pumatak, ngunit pinigilan niya ito. Hindi dito. Hindi sa harap ng mga buwitring ito. Ang kanyang katahimikan ay inakala ng mag-ina na isang pag-aalinlangan. "Marisa, please. I'm doing this for us." Muling pagsusumamo ni Julius, ang kanyang boses ay tila musika ng isang manunubos. Ngunit sa pandinig ni Marisa, ito ay tunog ng isang ahas na nanunukso. Tumingin si Marisa sa labas ng bintana. Ang langit ay nagsisimula ng dumilim at ang mga unang patak ng ulan ay nagsisimulang humampas sa salamin na lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na tunog. Sa bawat patak, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang natitibag. Naisip niya ang kanyang yumaong ama. Naisip niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang akala niya ay kinalalagyan niya ng pagmamahal. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na kirot na nanunuot sa kanyang mga buto. "Pirman mo na, Marisa. Marami pa akong gagawin." Pagmamadali ni Doña Beatriz, ang boses ay puno ng pagkainip. Dahan-dahang itinaas ni Marisa ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Julius, ang lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang sarili. Nakita niya ang pagkagutom sa pera sa likod ng mga mata nito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng binihisan niya ng karangyaan, ngunit nanatiling dukha ang kaluluwa. I need time to think," bulong ni Marisa. "Time! Wala na tayong oras!" Sigaw ni Julius, ang kanyang maskara ay bahagyang natanggal, na nagpapakita ng tunay na galit. "Pag-iisipan ko, Julius," ulit ni Marisa. Mas matatag ang boses ngayon. Kinuha niya ang tray ng sinigang na iniwan niya sa labas at muling pumasok. "Kumain ka muna. Baka ito na ang huling pagkakataon na matitikman mo ang luto ko." Lumabas si Marisa ng silid nang hindi hinihintay ang kanilang sagot. Pagdating niya sa kanilang kwarto, hindi siya umiyak. Sa halip, lumapit siya sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng tila nawalan ng ningning sa loob ng 7 taon. Kinuha niya ang kanyang wedding ring, naramdaman ang bigat nito sa kanyang palad, at pagkatapos ay marahan itong inilapag sa ibabaw ng vanity mirror. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang puso. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat kidlat na nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na silid. "Hanggang kailan ko kayang lunukin ang pait ng inyong mga kasinungalingan bago ko kayo tuluyang lunurin sa sarili ninyong kataksilan?" Tumalikod si Marisa sa salamin at humarap sa kadiliman. Ang kanyang pagbangon ay hindi magiging tahimik. At sa gabing ito,
Ang maamong kordero ay natutunan ng maging isang leon. Ang ulan sa Quezon City ng gabing iyon ay tila walang balak tumigil. Bawat patak ay humahampas sa kalsada na parang galit na paalala ng kanyang kinasadlakan. Naglalakad si Marisa sa gilid ng kalsada, basang-basa ang kanyang duster at maging ang kanyang manipis na tsinelas ay halos maputol na sa bawat hakbang. Wala siyang dalang kahit ano, walang payong, walang pera, tanging ang bigat ng katotohanang bitbit niya sa loob ng kanyang dibdib. Ilang minuto lang ang nakalilipas, ang pintuan ng sarili niyang mansion ay malakas na isinara sa kanyang mukha. Naaalala pa niya ang talim ng boses ni Doña Beatriz habang itinutulak siya palabas sa gitna ng unos. Wala kang kwentang asawa, Marisa. Ang bagal-bagal mong kumilos. At ngayon ay magmamatigas ka pa sa amin? Kung hindi mo pipirmahan ang mga dokumentong yon, wala kang puwang sa bahay na ito. Magtiis ka sa ulan hanggang sa matauhan ka na ang lahat ng meron ka ay utang mo sa apelyido ng anak ko. Ang bawat salita ng matanda ay tila laso na humahalo sa malamig na tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang nagpundar ng lahat. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng bubog. Ang tanging nagawa niya ay ang tumalikod at maglakad palayo, habang ang bawat hakbang ay nagiiwan ng bakas ng kanyang huling dangal sa basang semento. Habang naglalakad, ang mga ilaw ng lungsod ay nagmistulang malalabo at makukulay naman siya sa kanyang paningin. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanya, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang manhid na sakit sa kanyang puso. Nasaan na ang mga kaibigang kasama niya sa mga marangyang party? Nasaan na ang mga kamag-anak na laging humihingi ng tulong sa kanya? Lahat sila ay naglaho ng mabalitaang ang mga kareyon ay wala na umanong pera. Nakarating siya sa isang tahimik na kalsada kung saan nakatayo ang isang lumang gusali. Sa gitna ng dilim, isang maliwanag na karatula ang nakakuha ng kanyang atensyon, Diaz Law Office. Sa hindi malamang dahilan, doon siya dinala ng kanyang mga paa. Naalala niya ang isang pangalan mula sa kanyang kabataan, Rafael Diaz, ang matalinong lalaki sa kolehiyo na laging nakaupo sa dulo ng silid. Ang lalaking minsan ay nag-alay sa kanya ng panyo nang umiyak siya dahil sa mababang grado. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang malamig na hangin ay tila nanunuot na sa kanyang baga. Ang huling bagay na naramdaman niya ay ang pagtama ng kanyang mga tuhod sa malamig na semento at ang pagbagsak ng kanyang katawan sa tapat ng pintuan, kasabay ng malakas na paghampas ng ulan sa kanyang paligid. Nang muling idilat ni Marisa ang kanyang mga mata, hindi na ang malamig na ulan ang kanyang nararamdaman. Sa halip, isang mainit na kumot ang nakabalot sa kanya. Ang hangin ay amoy kape at lumang libro. Marahan siyang napadaing nang subukan niyang bumangon at doon niya nakita ang isang lalaking nakaupo sa isang silya malapit sa kanya. Seryosong nagbabasa ng mga dokumento sa ilalim ng isang maliit na lamp. "Huwag ka munang kumilos, Marisa. Mataas pa ang lagnat mo." Ang boses nito ay baritono. Malalim ngunit may dalang kakaibang kapanatagan. Lumingon ang lalaki at doon nakumpirma ni Marisa ang kanyang hinala. Si Rafael Diaz nga ito. Mas matanda na siya ngayon. May mga guhit na ng karanasan sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat at matalas. "Rafael," ang tanging naisatinig ni Marisa bago muling pumatak ang kanyang mga luha. Hindi ito ang mga luha ng galit, kundi luha ng isang taong sa wakas ay nakaramdam ng kaligtasan. Tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. May dalang tasa ng mainit na tsa. "Nakita ka ng sekretary ko sa labas. Akala namin ay kung sino na. Bakit ka naglalakad sa labas ng gabi at sa gitna ng bagyo, Marisa? Nasaan si Julius?" Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay parang isang hagupit. Umiling si Marisa at ikinuwento ang lahat. Mula sa narinig niyang pag-uusap ni Julius at Adela,
hanggang sa pagpapalayas sa kanya ng kanyang biyenan. Habang nagsasalita siya, nakita ni Marisa ang pagtiim ng bagang ni Rafael. Ang mga kamay nito na nakahawak sa tasa ay tila naninigas sa galit. Ang akala ko ay totoong bankrupt na kami, Rafael. Hikbi ni Marisa. Iyon ang sabi nila. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay ko ang lahat. Tumayo si Rafael at kinuha ang isang folder mula sa kanyang mesa. Iyan ang malaking pagkakamali mo, Marisa. At iyan ang pinakamalaking kasinungalingan nila. Inilapag ni Rafael ang mga dokumento sa tapat niya. Kahit nanghihina, pinilit ni Marisa na basahin ang mga ito. Ang mga ito ay mga financial report ng Cruz Carrion Group para sa huling quarter. Ang kumpanya ninyo ay hindi nalulugi, Marisa. Sa katunayan, tumaas ang inyong profit margin simula lang nang makuha nila ang iyong inheritance. Ang sinasabi nilang utang sa bangko, lahat iyon ay gawa-gawa lamang para mapilitan kang pirmahan ang mga waiver. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Ang bawat numero sa papel ay tila sumisigaw ng katotohanan. 7 taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. 7 taon siyang nagtipid at nagpakasakit habang ang kanyang asawa at biyenan ay nagpapakasasa sa kanyang yaman at pinagtatawanan ang kanyang pagiging uto-uto. Bakit nila nagawa sa akin ito? Tanong ni Marisa. Sa kawalan, ang kanyang boses ay puno ng pait. Umupo si Rafael sa tabi niya at sa isang pambihirang pagkakataon, naramdaman ni Marisa ang paghawak nito sa kanyang nanginginig na kamay. Ang init ng palad ni Rafael ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanlalamig na dugo. Dahil hinayaan mo silang makita ka bilang isang biktima, Marisa, pero hindi na ngayon. Sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ang batas ay ginawa para protektahan ang mga tulad mo at ako ang magsisilbing tulay mo para makuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Tumingin si Marisa kay Rafael. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang isang pangakong hindi niya kailanman nakuha mula kay Julius, ang pangako ng katapatan at proteksyon. Rafael, wala na akong pera. Paano kita mababayaran? Marang ngumiti si Rafael, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil sa lalim ng galit na nararamdaman niya para sa mga Cruz. Hindi ko kailangan ng pera mo, Marisa. Ang gusto ko ay makita silang bumagsak sa sarili nilang bitag. Huwag kang matakot, Marisa. Simula sa gabing ito, hindi ka na mag-iisa. Ako ang magiging sandata mo. Hinigpitan ni Marisa ang hawak sa kamay ni Rafael. Sa gitna ng dilim at lamig ng Quezon City, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang kampo na handang lumaban para sa kanya. Ang agos ng kanyang luha ay hindi natanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang baha na tatangay sa lahat ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang pintuan ng mansyon ng mga Cruz ay tila isang malaking bibig ng halimaw na handang lumamon sa sinumang papasok. Ngunit sa umagang yon, hindi na ang takot na Marisa ang nakatayo sa harap nito. Suot ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon, huminga siya ng malalim habang dinaramdam ang lamig ng doorknob sa kanyang palad. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang payo ni Rafael. Maging tubig ka, Marisa. Sumunod ka sa agos hanggang sa malunod mo sila sa sarili nilang laro. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling pabango at insenso ni Doña Beatriz ang agad na sumalubong sa kanya. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa paborito nitong tinitingalaang silya, humihigop ng tsaa habang nagbabasa ng isang magazine tungkol sa marangyang pamumuhay. Nang mapansin ang kanyang presensya, dahan-dahang ibinaba ng matanda ang tasa na lumikha ng isang mahinang tunog ng porselana sa ibabaw ng mesa. Bumalik ka pa pala. Bungad ni Doña Beatriz, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Akala ko ba ay paninindigan mo ang pagiging matigas ang ulo? Nasaan na ang yabang mo, Marisa? Nagutom ka ba sa labas? Hindi sumagot si Marisa ng pabalang. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng matanda.
Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang puso sa bawat segundong kailangan niyang magpanggap. Ngunit ito ang tanging paraan. Patawad po, Mama. Tama po kayo. Wala akong pupuntahan kung wala kayo ni Julius. Masyado lang po akong nabigla kagabi. Patawarin niyo po ako sa aking pagiging mapusok. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Beatriz. Hinaplos niya ang buhok ni Marisa. Ngunit ang haplos na iyon ay hindi nagtataglay ng pagmamahal. Ito ay haplos ng isang Panginoon sa kanyang alipin. Mabuti at natauhan ka na. Isang krus na ang nagdala sa iyo sa itaas. Kaya huwag mong kalilimutan na isang krus din ang magbabalik sa iyo sa putikan kung hindi ka susunod. Maya-maya pa ay narinig ang pagbukas ng pangunahing pinto. Pumasok si Julius, mukhang pagod, ngunit may bitbit na isang paper bag mula sa isang mamahaling butik. Nang makita si Marisa, sandali siyang napatigil. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkagulat bago ito mabilis na napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Marisa, salamat sa Diyos at bumalik ka na. Labis akong nag-alala sa iyo, sabi ni Julius, habang mabilis na itinatago ang paper bag sa likod ng sofa. Para saan ang bag na iyan, Julius? Tanong ni Marisa sa isang malumanay at tila walang mali siya na tono. Ito? Para ito sa isang kliyente ng kumpanya. Alam mo naman, kailangan nating magbigay ng regalo para maaprubahan ang ating mga proyekto. Pagsisinungaling ni Julius, alam ni Marisa ang totoo. Iyon ang parehong brand ng pabango na paborito ni Adela. Ngunit sa halip na magalit, tumango lamang siya at ngumiti ng matamis. Ganoon ba? Napakabait mo talagang asawa, Julius. Laging iniisip ang ikabubuti ng ating kinabukasan, sagot ni Marisa. Ang bawat salita niya ay parang asukal na may halong lason. Nang gabing iyon, habang abala ang lahat, sinimulan ni Marisa ang kanyang misyon. Sa ilalim ng gabay ni Rafael, kinuha niya ang isang maliit na recording device na kasing liit lamang ng isang butones. Maingat siyang pumasok sa library ni Julius, ang silid kung saan nagaganap ang lahat ng madidilim na transaksyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidikit ang device sa ilalim ng mabigat na mesang gawa sa Nara. Narinig niya ang mahinang paglapat ng pandikit, isang senyales na nakakabit na ito ng maayos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Bilang bahagi ng kanyang pagbabalik loob, nagboluntaryo si Marisa na magluto ng hapunan. Alam niyang ayaw na ayaw ni Julius ng maanghang na pagkain dahil sa kanyang sensitibong sikmura. Ngunit sa gabing ito, nagluto si Marisa ng isang espesyal na putahe. Habang hinihiwa niya ang napakaraming sili, isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan ang dumadaloy sa kanya. Nang ihain na ang pagkain, masayang pinanood ni Marisa si Julius habang sumusubo. Sa unang kagat pa lamang, namula na ang buong muka ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at nagsimula siyang uminom ng napakaraming tubig. Marisa, bakit? Bakit ganito kaanghang ito? Hirap na tanong ni Julius habang naghahanap ng hangin. Ay pasensya ka na, Julius. Nawala yata sa isip ko. Sagot ni Marisa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Akala ko kasi ay gusto mong subukan ng mga bagong lasa, tulad ng pagsubok mo sa mga bagong bagay sa buhay mo. Masarap ba? Hindi nakasagot si Julius dahil sa tindi ng anghang, habang si Doña Beatriz ay nakatingin lamang sa kanya ng may halong pagduda. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Marisa na magpapahinga na sa itaas. Ngunit habang papaakyat siya sa hagdan, narinig niya ang mahihinang hakbang na patungo sa kanyang kwarto. Sumilip siya ng bahagya at nakita ang kanyang biyenan na dahan-dahang binubuksan ng pinto ng kanyang silid. Ang matanda ay nagsimulang maghalughog sa kanyang mga gamit, tila may hinahanap na ebidensya ng kanyang pagtataksil o anumang bagay na magpapatunay na hindi na siya ang dating maamong Marisa. Nanlamig ang buong katawan ni Marisa. Naisip niya ang kanyang bag
na naglalaman ng mga dokumentong ibinigay ni Rafael. Kung mahahanap iyon ni Doña Beatriz, tapos na ang lahat bago pa man ito magsimula. Nakatayo si Marisa sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang hininga ay pigil habang pinapanood ang anino ng kanyang biyenan na gumagalaw sa loob ng kanyang kwarto. Isang tanong ang tila naging tinik sa kanyang lalamunan. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang maskarang ito bago ako mismo ang masakal sa sarili kong pagpapanggap? Dahan-dahang humawak si Marisa sa pader. Ang bawat daliri niya ay bumaon sa wallpaper habang hinihintay ang susunod na hakbang ng matandang buwitre. Ang labanan ay hindi na lamang sa pagitan ng pera at batas. Ito ay naging isang madugong laro ng kung sino ang unang kukurap. Ang bawat araw sa mansyon ng mga Cruz ay tila isang mahabang dula sa entablado kung saan si Marisa ang bida, direktor at biktima. Sa harap ni na Julius at Doña Beatriz, nanatili siyang maamo, laging nakayuko at tila walang ibang iniisip kundi ang pagsisilbi sa kanila. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagyong unti-unting nabubuo. Naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang pakawalan ang lahat ng puot na kanyang kinikimkim. Upang makatakas sa mapanuring mata ng kanyang biyenan, gumamit si Marisa ng isang dahilan na alam niyang hindi tatanggihan ng matanda, ang pagpunta sa simbahan para mag-alay ng panalangin sa kanilang negosyo. Gusto ko pong ipagdasal na maging maayos ang lahat, Mama, sabi ni Marisa habang naglalagay ng belo sa kanyang ulo. Isang mapait na tawa lamang ang isinukli ni Doña Beatriz, ngunit hinayaan siyang umalis. Sa halip na sa simbahan, dinala ni Marisa ang kanyang sarili sa isang maliit at tago na kapehan sa isang sulok ng Quezon City. Malayo ito sa ingay ng syudad at lalong malayo sa mga mata ng mga marites sa kanilang subdivision. Doon, sa isang madilim na sulok, naghihintay si Rafael. Salamat at nakarating ka, bungad ni Rafael nang maupo si Marisa sa kanyang tapat. Agad na inilabas ng abogado ang isang makapal na folder. Marisa, kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang kanilang panloloko. Ang tinatawag nating fictitious debt ay ang ginagawa nila ngayon. Gumagawa sila ng mga pekeng utang sa mga dummy corporations para palabasing bankrupt ang pamilya mo. Sa loob ng 2 oras, matiyagang itinuro ni Rafael ang bawat detalye ng batas. Pinanood ni Marisa ang paggalaw ng mga labi ni Rafael habang nagpapaliwanag ito. May kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso tuwing nakikita niya ang seryosong mukha ng lalaki. Sa loob ng 7 taon, ang tanging naririnig niya kay Julius ay mga utos at panlalait. Ngunit kay Rafael, nakakaramdam siya ng paggalang. Para siyang isang estudyanteng muling natututo kung paano lumaban para sa kanyang sarili. Marisa, nakikinig ka ba? Marang tanong ni Rafael. Napansin ni Rafael ang pamumutla ni Marisa at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri habang hawak ang ballpen. Napabuntong hinala ang abogado at isinara ang folder. Hindi ka pa ba kumakain? Simula nang dumating ka, hindi mo man lang ginalaw ang kape mo. Busog pa ako, Rafael. Marami lang akong iniisip. Pagsisinungaling ni Marisa. Ngunit ang kanyang tiyan ay hindi sumasang-ayon. Isang mahinang tunog ang nagkanulo sa kanya. Tumayo si Rafael nang walang sabi-sabi at lumabas ng kapehan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya na may dalang isang balot ng mainit na putong bumbong, ang paboritong kakanin ni Marisa tuwing simbang gabi. Ang amoy ng margarina, niyog at asukal ay agad na bumalot sa kanilang mesa na nagdala ng isang mainit na gunita mula sa kanyang kabataan. Ito, kainin mo muna ito, utos ni Rafael. Ngunit ang kanyang boses ay malambot. Hindi ka makakalaban kung hihimatayin ka sa gutom. Alam kong mahilig ka rito. Napatitig si Marisa sa kakanin. Paano mo nalaman na paborito ko ito? Bahagyang umiwas ng tingin si Rafael, isang pambihirang pagkakataon na makita siyang hindi kampante. Naalala ko lang noong kolehiyo tayo.
Lagi kang bumibili nito sa labas ng gate kapag gabi na ang klase natin. Hindi ko alam kung bakit, pero hinding-hindi ko nakalimutan ang mukha mo tuwing kumakain ka nito. Mukha kang bata na walang problema sa mundo. Isang mainit na luha ang pumatak sa pisngi ni Marisa. Sa gitna ng lahat ng kasamaan ng mga Cruz, heto ang isang lalaking nakaalala ng isang maliit na detalye tungkol sa kanya na kahit ang sarili niyang asawa ay hindi alam. Kinain ni Marisa ang puto. Bawat kagat ay parang isang gamot na nagpapagaling sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang simpleng pagmamalasakit ni Rafael ay mas mahalaga pa sa lahat ng mamahalin na regalong ibinigay ni Julius na laging may kapalit na hiling. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap sa dilim ng kapehan, naramdaman ni Marisa ang isang kakaibang presensya sa laba. Mula sa malaking salamin ng kapehan, nakita niya ang isang aninuno ng isang lalaking nakasuot ng jacket at sombrero. Hindi niya ito pinansin sa simula. Iniisip na isa lamang itong ordinaryong tao. Ngunit nang magpaalam na sila at tumayo upang lumabas, isang mabilis at maliit na pagliwanag mula sa malayo ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang mabilis na pagkislap na sinundan ng tunog ng isang mabilis na pag-alis ng sasakyan sa kabilang kalsada. Nanigas si Marisa sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng hangin sa labas ay tila naging 1,000 karayom na tumusok sa kanyang balat. "May problema ba, Marisa?" Tanong ni Rafael habang inaalalayan siya sa braso. "Rafael, may kumuha ng litrato sa atin," bulong ni Marisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nakita ko ang flash ng kamera mula sa madilim na kanto na yon. Agad na tumingin si Rafael sa direksyon na itinuro ni Marisa, ngunit wala na roon ang sinuman. Tanging ang usok ng mga sasakyan at ang madilim na kalsada ang naiwan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging nakakatakot, punong-puno ng mga lihim na handang sumabog sa anumang sandali. "Kailangan mo nang umuwi, Marisa. Baka itimbre ito kay Julius," sabi ni Rafael. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso at matigas. "Huwag kang mag-aalala. Gagawa ako ng paraan. Pero mag-ingat ka. Simula ngayon, ang bawat anino sa paligid mo ay maaaring kaaway." Pag-uwi ni Marisa sa mansyon, madilim na ang buong bahay. Ngunit sa pagpasok niya sa sala, nakita niya si Julius na nakaupo sa dilim, may hawak na baso ng alak. Hindi ito nagsasalita. Tanging ang tunog ng pag-ikot ng yelo sa baso ang maririnig sa katahimikan ng gabi. "Saan ka galing, Marisa?" tanong ni Julius. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. "Ang tagal mo yata sa simbahan. Marami ka bang ipinagtapat sa Diyos? O may iba kang pinagtatapatan?" Tumigil ang tibok ng puso ni Marisa habang nakatingin sa anino ng kanyang asawa. Isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan habang hawak niya ang kanyang bag. Ang litrato bang yon ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak? O ito ang simula ng isang digmaang wala ng atrasan? "Ibigay mo sa akin ang kwintas ng nanay mo, Marisa. Masyado na itong maputla at mukhang luma. Dalhin natin sa pinagkakatiwalaan kong alahero para malinis at kuminang muli." Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malambot na pilus. Ngunit para kay Marisa, ito ay parang gapos na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg. Noong mga sandaling iyon, nakaluhod si Marisa sa sahig ng silid ng kanyang biyenan. Tinitiis ang hapdi sa kanyang mga palad habang pinapakintab ang mga sapatos na gagamitin ng matanda para sa isang tea party. Ang kabalintunaan ay sumasampal sa kanyang pagkatao, ang tagapagmana ng bilyon-bilyong halaga ng mga kareyon ay heto ngayon, naglilinis ng putik sa takong ng sapatos ng taong nagnanakaw ng kanyang buhay. Ang kwintas na tinutukoy ni Doña Beatriz ay ang tanging alaala na naiwan ng kanyang yumaong ina na si Clara. Ito ay gawa sa purong platinum na may mga diamanteng kasing linaw ng luha ng isang anghel. Para kay Marisa, ang kwintas na yon ay hindi lamang alahas. Ito ang huling piraso ng kanyang kaluluwa, ang huling yakap ng kanyang magulang na hindi niya kailanman binitawan. "Bakit po, Mama?"
Maayos pa naman po ang pagkakatago ko roon sa vault. Mahinang sagot ni Marisa habang patuloy ang kanyang kamay sa pag-ikot ng basahan sa sapatos. Huwag ka ng maraming tanong. Ang dumi-dumi na niyon, nakakahiya. Kung makikita ng mga bisita nating may suot kang ganoon kalumang disenyo. Singhal ni Doña Beatriz, ang kanyang pagkamainipin ay mabilis na lumabas. Ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon din. Dama ni Marisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niya ang katotohanan. Narinig niya noong isang gabi ang bulungan ni na Julius at ng kanyang ina tungkol sa hiling ni Adela. Isang statement piece na isusuot sa darating na pagtitipon ng mga asawa ng mga negosyante. Ang kanyang biyenan ay handang ibigay ang pag-aari ng kanyang pamilya sa isang kabit para lamang mapanatili ang ilusyon ng kapangyarihan at para saktan siya ng mas malalim. Tumayo si Marisa, dahan-dahan niyang pinahid ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Sa kanyang isipan, naalala niya ang bilin ni Rafael noong huli silang magkita. Marisa, ang mga buwitri ay laging naghahanap ng kumikinang. Kung ibibigay mo sa kanila ang totoo, wala ka nang ititira sa sarili mo. Gumawa tayo ng paraan. Dinala ni Marisa ang kanyang biyenan sa kanyang silid at binuksan ang maliit na vault. Sa loob ng isang pulang pelos na kahon, nakahiga ang kwintas. Kinuha ito ni Doña Beatriz nang may kislap sa mga mata na puno ng kasakiman. Hindi alam ng matanda na noong nakaraang linggo, sa tulong ni Rafael ay nagpagawa si Marisa ng isang eksaktong replika nito. Gawa sa mataas na kalidad na kristal at bakal na tila diamante sa paningin ng hindi eksperto. Ang tunay na kwintas ay ligtas ng nakatago sa isang bank vault na tanging si Rafael lamang ang nakakaalam. Ayan, ganito ang tamang pag-aalaga sa kayamanan, sabi ni Doña Beatriz habang mabilis na isinisilid ang alahas sa kanyang bag. Huwag mong sasabihin kay Julius na kinuha ko ito. Surprise ito para sa muli nating pagbangon. Pag-alis ng matanda, napasandal si Marisa sa pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na naghahanap ng labasan sa hawla. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit at pait. Paano nagagawang ituring ng mga taong ito ang kanyang damdamin na parang basahan na pwedeng apakan anumang oras? Lumipas ang ilang oras at ang eksena ay lumipat sa isang marangyang garden lounge sa Makati. Ang paligid ay puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak at tunog ng mahinang tawanan ng mga elitistang kababaihan. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Adela. Suot ang isang itim na cocktail dress na lalong nagpatingkad sa kwintas na nakapulupot sa kanyang leeg. Katabi niya si Doña Beatriz na parang isang proud na reyna na ipinapakita ang kanyang bagong paboritong alaga. Si Marisa ay naroon din, ngunit hindi bilang panauhin. Siya ang tila anino na nag-aasikaso sa mga kailangan ng kanyang biyenan. Habang nagsasalin siya ng tsaa para sa mga bisita, naramdaman niya ang mapanuring tingin ni Adela. Napakaganda naman ng kwintas mo, Adela. Parang pamilyar sa akin ang disenyo. Puna ni Senyora Consuelo, isang matandang socialite na kilalang eksperto sa mga mamahaling hiyas. Ah, ito ba? Regalo ito sa akin ni Julius. Sabi niya, tanging ang mga pinakamahalagang babae sa buhay niya ang karapat-dapat magsuot nito. Pagmamayabang ni Adela habang sinusulyapan si Marisa ng may halong pang-uuyam. Ngumiti ng mapait si Marisa habang inilalapag ang tasa ng tsaa sa tapat ni Senyora Consuelo. Sigurado po kayo, Adela. Baka naman masyadong kumikinang ang mga diamanteng yan para maging totoo. Tumawa ng malakas si Doña Beatriz. Huwag mo nang pansinin si Marisa, Consuelo. Masyado lang siyang emosyonal dahil katulad ito ng sananay niya. Pero syempre, mas bago at mas matingkad itong kay Adela. Kinuha ni Senyora Consuelo ang kanyang reading glasses at bahagyang lumapit sa leeg ni Adela. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa mesa. Tila ang hangin mismo ay tumigil sa pag-ihip. Ang mga matatandang socialite ay nagsimulang magbulungan. Sandali lang.
Wika ni Senyora Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ang pagkakaalam ko, ang mga diamante ng mga kareyon ay may kakaibang blue tint kapag tinamaan ng sikat ng araw. Ngunit itong suot mo, bakit tila nagiging kulay ube sa ilalim ng ilaw? At ang timbang, parang masyadong magaan para sa isang platinum. Biglang namutla si Adela. Hinawakan niya ang kwintas ng mahigpit. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ito peke. Galing ito sa pinakamahalagang koleksyon ng mga krus. Naku iha, patuloy ni Senyora Consuelo habang umiiling. Mukhang nalinlang ka. Ang suot mo ay isang napakagandang klase ng glass replica. Kahit sa malayo, makikita ng isang bihasang mata na ang mga diamonds na ito ay walang fire. Napakagandang imitation. Pero imitation pa rin. Isang mahinang hagikgikan ang nagsimulang kumalat sa mga bisita. Ang mga marites ng mataas na lipunan ay mabilis na naglabas ng kanilang mga cellphone. Si Adela ay parang gustong lamunin ng lupa, habang si Doña Beatriz ay tila nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis sa tindi ng hiya. Hiya. Pag-uwi sa mansyon, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pagkapasok ni Marisa sa sala, bumungad sa kanya ang galit na mukha ni Julius at ang kanyang biyenan na umiiyak sa sobrang poot. Anong ginawa mo, Marisa? Sigaw ni Julius habang mabilis na lumalapit sa kanya. Pinahiya mo si Mama at si Adela sa harap ng lahat. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Nasaan ang tunay na kwintas? Wala akong alam sa sinasabi mo, Julius. Ibinigay ko ang kwintas kay Mama dahil sabi niya ay lilinisin niya ito. Paano ko malalaman na kay Adela pala ito mapupunta? Ang sagot ni Marisa. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit ang kanyang puso ay nagdiriwang sa tagumpay. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Galit na asik ni Julius. Bago pa makakilos si Marisa, naramdaman niya ang mabilis na pag-angat ng kamay ni Julius. Dama ni Marisa ang malakas na pagtama ng palad ni Julius sa kanyang pisngi. Isang puwersa na nagpabaling sa kanyang ulo at nag-iwan ng lasa ng bakal sa kanyang bibig. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang buong pagkatao. Napahawak si Marisa sa kanyang namamagang pisngi. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mukha. Sa gitna ng kirot, dahan-dahan siyang tumingala kay Julius. Hindi takot ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang malamig na determinasyon. Iyan na ba ang huling lakas mo, Julius? Bulong ni Marisa. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tumalikod si Julius at kinaladkad ang kanyang ina paakyat sa hagdan, habang iniwan si Marisa na nakatayo mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na sala. Hinawakan ni Marisa ang kanyang pisngi at sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng luha. Ang bawat sampal ay magkakaroon ng katumbas na kabayaran at ang bilang ay nagsisimula na ngayon. Ang pamamaga sa kaliwang pisngi ni Marisa ay unti-unti nang nagkukulay lila. Isang masakit na paalala ng kalupitan ni Julius noong nakaraang gabi. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin ng kotse ni Rafael, hinawakan niya ang malamig na panyo na may yelo upang maibsan ang kirot. Ngunit ang mas matinding kirot ay hindi ang pisikal na sampal, kundi ang katotohanang ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay handa siyang saktan para lamang sa isang pekeng kwintas at isang mapaninlang na kabit. Huwag mong hayaang makita nila na nasasaktan ka pa, Marisa. Ang bawat sugat na ibinigay nila ay magsisilbing gasolina sa apoy na tutupok sa kanila. Ang boses ni Rafael ay malalim at puno ng kontroladong galit. Nakahawak ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang kanyang mga knuckles ay pumuputi sa tindi ng pagkakahawak. Nang makita niya ang pasa ni Marisa kaninang umaga, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong sumabog. Ngunit bilang isang abogado, alam niyang ang pinakamabisang ganti ay hindi nakukuha sa dahas, kundi sa talino. Handa na ba ang lahat, Rafael?
Tanong ni Marisa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Handa na! Sagot ni Rafael habang iniabot ang isang folder na may tatak na Project Ginto, Integrated Resort and Casino Development. Ito ang magiging pain natin. Isang ghost project na binuo ko gamit ang mga dummy corporations sa Singapore. Mukha itong lehitimo, napakaganda ng mga projections, at higit sa lahat, kailangan nito ng mabilisang bridge financing. Sa loob ng mansyon ng mga Cruz, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Si Julius ay balisa, pabalik-balik sa kanyang library habang tinitingnan ang mga stock market reports. Pagkatapos ng iskandalo sa Tea Party ni Adela, bumagsak ang kredibilidad ng pamilya Cruz sa mga social circles. Maraming mga business partners ang nagsimulang mag-atubili sa kanilang mga transaksyon. Kailangan ni Julius ng isang malaking panalo, isang proyektong muling maglalagay sa kanya sa itaas at magpapatahimik sa mga mapanuring mata ng lipunan. Babe, kailangan natin itong Project Ginto. If we can secure the lead developer role, we can recover everything. Sabi ni Julius habang kausap si Adela sa telepono. Hindi napapansin ang presensya ni Marisa sa may pintuan. But we need capital. Malaking pera ang kailangan para sa initial deposit. Dahan-dahang pumasok si Marisa. Bit-bit ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng kanyang buhok upang itago ang pasa. Julius, narinig ko ang tungkol sa problema mo sa puhunan. Ayaw ko mang makialam, pero may mga kaibigan ako sa Carayon side na naghahanap ng mapaglalagakan ng kanilang pera. Baka makatulong sila. Agad na napatigil si Julius. Tumingin siya kay Marisa nang may halong pagdududa, ngunit ang kanyang kasakiman ay mas nangingibabaw. Anong sinasabi mo? Sinong mga kaibigan? Mga dating business partners ni Papa. Pagsisinungaling ni Marisa nang hindi kumukurap. Sabi nila, handa silang magpahiram ng malaking halaga kapalit ng isang short-term loan contract. Pero kailangan nila ng sapat na collateral, isang bagay na magpapatunay na seryoso ka. Kinuha ni Julius ang mga papeles na inilapag ni Marisa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang halagang nakasulat, 50 milyong piso. Isang halagang sapat na para sa depositong kailangan niya at sapat din para mabilhan si Adela ng bagong sports car upang mapatahimik ito pagkatapos ng insidente ng Peking Quintas. 50 milyon! Bulong ni Julius. Pero Marisa, ang mga ari-arian ng Cruz Carrion Group ay kasalukuyang nakahold sa ibang projects. Iyon nga ang sinasabi ko, Julius. Patuloy ni Marisa, ang kanyang boses ay naging mas malambot. Tila isang ahas na nanunukso. Kaya ang hinihingi nila ay isang personal guarantee. Pirma mo at ni Mama Beatrice bilang mga pangunahing opisyal ng kumpanya. It's just a formality. Kapag kumita na ang Project Ginto, mababayaran mo rin sila agad. Dito pumasok si Doña Beatriz. Ang matanda ay tila isang buwitreng na amoy ang bangkay. Sigurado ka ba rito, Marisa? Baka naman niloloko mo kami. Mama, bakit ko naman gagawin yon? Sagot ni Marisa habang ipinapakita ang kanyang namamagang pisngi. Asawa ko si Julius. Ang tagumpay niya ay tagumpay ko rin. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat para hindi na tayo nag-aaway. Ang makita ang pasang iyon ay nagbigay kay Doña Beatriz ng isang maling pakiramdam ng kapangyarihan. Akala niya ay tuluyan ng nasira ang espiritu ni Marisa at ito ay nagsusumamo na lamang para sa kapatawaran. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Mabuti naman at naiintindihan mo na ang lugar mo. Julius, pirmahan mo na yan. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganito kalaking oportunidad. Sa ilalim ng malabong ilaw ng library, kinuha ni Julius ang kanyang mamahaling fountain pen. Ang bawat pagdaloy ng tinta sa papel ay tila isang tunog ng kadena na iunti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Hindi niya binasang mabuti
ang mga maliliit na letra sa huling bahagi ng dokumento. Akala niya ay simpleng loan contract lamang ito. Ngunit sa gitna ng mga teknikal na salitang Ingles, may isang sugnay na sadyang isiningit ni Rafael. The borrower acknowledges that the funds provided represent the restitution of misappropriated family inheritance from the Carrion estate, and any failure to pay will result in the immediate turnover of all personal and corporate assets to the rightful heir, Marisa Carrion Cruz. Sa madaling salita, kapag hindi nabayaran ni Julius ang utang sa loob ng 30 araw, at alam ni Marisa na hindi ito mababayaran dahil ang Project Ginto ay hindi totoo, automatikong mapupunta kay Marisa ang lahat ng kanilang ari-arian nang walang kailangan pang idaan sa mahabang korte. At higit sa lahat, ang pirma ni Julius ay magsisilbing ebidensya na inaamin niya ang paggamit sa pera ni Marisa nang walang pahintulot. Nang matapos ang pagpirma, kinuha ni Marisa ang mga dokumento. Naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri, hindi ng takot, kundi ng tagumpay. Salamat, Julius. I'm sure magiging masaya si Adela kapag nalaman niyang tuloy na ang mga plano niyo, sabi ni Marisa habang tumatalikod. Bakit mo binanggit si Adela? Biglang tanong ni Julius, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Tumigil si Marisa sa pintuan, lumingon siya ng bahagya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Julius ang isang kislap sa mga mata ng kanyang asawa na hindi niya kailanman nakita noon. Isang talim na mas matalas pa kaysa sa anumang kutsilyo. Dahil alam ko na ang lahat, Julius, mahinang bulong ni Marisa, sapat na para marinig lamang ng lalaki. At dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang mararating ng iyong kasakiman bago ka tuluyang malunod. Lumabas si Marisa ng silid. Iniwan si Julius na nakatayo at tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang katahimikan sa loob ng library ay biglang naging mabigat, punong-puno ng mga hindi nasabing babala. Habang naglalakad si Marisa sa madilim na pasilyo, inilabas niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Rafael. Pirma na siya. Ang bitag ay nakasara na. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak ng marahan na lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa mga bintana. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal na kinuha sa kanya at sa bawat patak ng ulan, naramdaman ni Marisa na ang kanyang paghihiganti ay papalapit na sa rurok nito. Ang selos ay parang isang maliit na uling na kapag hinipan ay dahan-dahang nagiging nagbabagang apoy. Handang tupukin ang kahit na anong madikit dito. Alam ito ni Marisa habang nakaupo siya sa harap ng kanyang computer sa madilim na sulok ng library. Pinanood niya ang mga post sa social media ni Cynthia, isang sikat na modelong kilalang mortal na kaaway ni Adela sa mundo ng mga socialite. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisa habang tinitipan niya ang huling detalye ng kanyang plano. Gamit ang isang dummy account at ang pera ni Julius na unti-unti na niyang nababawi sa tulong ni Rafael. Nag-order si Marisa ng isang dambuhalang kumpol ng mga asul na rosas, ang paboritong bulaklak ni Cynthia. Kalakip nito ang isang maliit na kahon ng alahas na may tatak ng isang tanyag na tindahan sa Makati. Sa card na kasama nito, isinulat niya ang mga salitang sadyang idinisenyo para maghasik ng gulo. Para sa tunay na reyna ng aking puso, hindi na ako makapaghintay na makasama ka ng tuluyan. Mula kay JC. Alam ni Marisa na sa mundo ni na Adela at Cynthia, ang bawat galaw ay kailangang i-post sa internet. Hindi nga siya nagkamali. Makalipas lamang ang 2 oras, nakita na niya ang post ni Cynthia na may caption na, "Salamat sa lihim na tagahanga ko. JC? Parang kilala ko na kung sino ka." Hindi nagtagal. Ang bawat comment section ay napuno ng mga espekulasyon. Ang inisyal na JC ay mabilis na iniugnay kay Julius Cruz sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng marangyang penthouse na binili ni Julius gamit ang ninakaw na pera.
Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng isang basong kristal na bumagsak sa sahig. Si Adela ay nanginginig sa galit habang tinititigan ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang hininga ay gas na parang isang hayop na nasugatan. Kinabukasan, sa opisina ng Cruz Carrion Group, ang mga empleyado ay nagbubulungan habang mabilis na naglalakad si Adela patungo sa opisina ni Julius. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Ang malakas na paghampas ng pinto sa dingding ay tila isang babala ng paparating na bagyo. "Julius, ano itong kalokohang ito?" Sigaw ni Adela habang ibinabagsak ang kanyang cellphone sa mesa ni Julius. Nagulat si Julius na noon ay abala sa pag-aaral ng mga dokumento ng Project Ginto. "Adela, anong ginagawa mo rito? At bakit ka sumisigaw? Nakakahiya sa mga empleyado." "Hiya? Ikaw ang walang hiya, Julius. Sino si Cynthia sa buhay mo? Bakit mo siya pinapadalhan ng mga asul na rosas at alahas habang ako ay pinaghihintay mo rito sa dilim?" Patuloy ni Adela, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pait. "Akala ko ba ay ako lang? Akala ko ba ay pakakasalan mo na ako kapag nakuha mo na ang lahat kay Marisa? Wala akong pinapadalang kahit ano kay Cynthia. Ni hindi ko nga kausap ang babaeng yon." Depensa ni Julius, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. "Adela, makinig ka muna. Baka pakanalang ito ng mga kaaway natin para sirain tayo." Ngunit ang selos ay hindi nakikinig sa rason. Nagsimulang magwala si Adela sa loob ng opisina. Itinapon niya ang mga gamit sa mesa ni Julius. Ang mga folder ay nagliparan sa sahig at ang isang mamahaling plapayer ay tumama sa pader na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag. Sa gitna ng gulo, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Beatriz. Ang matandang babae ay nanigas sa pintuan habang tinitingnan ng kaguluhan. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Para kay Doña Beatriz, ang hiya o dangal ng pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang makitang gumagawa ng eksena, ang isang babaeng tulad ni Adela, sa harap ng kanilang mga tauhan ay isang kasalanang hindi niya mapapatawad. "Adela, tama na yan." Ang malakas na utos ni Doña Beatriz. "Umalis ka na rito bago ko patawagin ang security. Wala kang karapatang magkalat ng dumi sa pangalan ng anak ko." "Dumi? Kayo ang madumi, Doña Beatriz." Bulyaw ni Adela habang dinuduro ang matanda. "Kinalimutan niyo na ba kung paano natin niloko si Marisa? Kung paano niyo ako ginamit para makuha ang pera niya? Ngayong nakuha niyo na, itatapon niyo na ako para sa isang modelong mas bata at mas sikat?" "Wala kang pruweba sa mga sinasabi mo," sigaw ni Julius habang pilit na inilalayo si Adela sa kanyang ina. Natahimik ang buong opisina nang marinig ang tunog ng isang malakas na sampal. Si Doña Beatriz ay humakbang palapit at sinampal si Adela nang napakalakas na nagdulot ng pagbaling ng mukha nito. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Wala kang kwenta," bulong ni Doña Beatriz, ang kanyang boses ay puno ng puot. "Akala ko ay matalino ka, pero isa ka lang palang palengkera." "Julius, ayusin mo ito! Ayaw ko nang makita ang mukha ng babaeng ito sa kahit na anong pag-aari natin." Umiiyak na lumabas si Adela sa opisina. Ngunit bago siya tuluyang umalis, lumingon siya kay Julius na may matatalim na mata. "Huwag mong isipin na matatapos ito ng ganito lang, Julius. Kung hindi mo ako pakakasalan sa loob ng 1 linggo, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng pandarayan ninyo kay Marisa. Isasama ko kayo sa impyernong ginawa ninyo." Samamantala, sa loob ng isang sasakyang nakaparada sa tapat ng gusali, pinapanood ni Marisa ang bawat pangyayari mula sa kanyang tablet na nakakonekta sa hidden camera sa opisina ni Julius. Sa tabi niya, si Rafael ay tahimik na nakatingin sa kanya. Nagsisimula na silang magsakmalan, Marisa. Puna ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong paghanga sa talino ng babaeng kasama niya.
Ang tiwala nila sa isa't isa ay tuluyan ng naglaho. Hindi sumagot si Marisa. Kinuha niya ang kanyang panyo at marahang pinahid ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pagpapakawala sa nakaraan. Tumingin siya kay Rafael at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang init na hindi nanggaling sa galit. Salamat, Rafael, bulong ni Marisa. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng labanang ito. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Marisa, isang hawak na puno ng pangako. Hindi lang ito laban mo, Marisa. Laban natin ito. Habang papalayo ang kanilang sasakyan sa gusali ng mga krus, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit na sinundan ng tunog ng paparating na kulog. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila naghahanda para sa isang mas malaking baha. Ang banta ni Adela ay nakabitin sa hangin, isang lihim na handang sumabog, at isang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan na ngayon ay unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng bigat ng sarili nitong kataksilan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Rafael patungo sa labas ng Metro Manila ay tila isang pagtakas mula sa isang masamang panaginip. Sa labas, ang mga gusali ng Makati ay unti-unting napapalitan ng mga luntiang puno at malalawak na bukirin ng Laguna. Ang ulan ay hindi na kasing lupit ng mga nagdaang gabi. Ngayon, ito ay isang banayad na dilig na nagbibigay ng sariwang amoy sa tuyong lupa. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na paghampas ng wipers sa salamin na lumilikha ng isang hypnotic na ritmo sa gitna ng kanilang katahimikan. Nakasandal si Marisa sa bintana, pinapanood ang mga butil ng tubig na naghahabulan sa labas. Pagod na ang kanyang isip at ang kanyang puso ay tila isang basong puno na ng pait. Salamat sa pagdadala sa akin dito, Rafael. Basag ni Marisa sa katahimikan. Kailangan ko lang talagang makahinga. Pakiramdam ko, kapag nanatili pa ako sa loob ng mansyong yon ng isang gabi, tuluyan na akong mawawalan ng katinuan. Alam ko, Marisa, minsan, kailangan nating lumayo sa ingay para marinig ang sarili nating boses. Sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat. Dinala kita rito dahil gusto kong makita mo ang isang bagay. Isang bagay na nagpapaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ito. Itinigil ni Rafael ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at abandonadong pabrika ng tela. Ang mga pader nito ay puno na ng lumot at ang mga bintanang gawa sa salamin ay marami ng basag. Bumaba sila ng sasakyan at ang tunog ng kanilang mga sapatos sa basang damuhan ay ang tanging boses sa paligid. Ang pabrikang ito ay pagmamay-ari ng tatay ko noon. Simula ni Rafael habang nakatingin sa gumuguho ng istruktura. Dito lumaki ang aming pamilya. Maayos ang buhay namin, Marisa. Hanggang sa dumating ang mga Cruz, ang tatay ni Julius at si Doña Beatriz. Napatingin si Marisa kay Rafael nang may halong gulat. Hindi niya alam ang bahaging ito ng kasaysayan ng pamilya Cruz. Ginamit nila ang impluwensya nila para gipitin ang tatay ko, patuloy ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na emosyon. Naglabas sila ng mga pekeng dokumento. Pinalabas nilang nagnanakaw ang tatay ko sa sarili niyang kumpanya. Sa loob ng isang buwan, nawala sa amin ang lahat. Inatake sa puso ang tatay ko dahil sa hiya at sobrang pag-iisip. Namatay siyang bitbit ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Dama ni Marisa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngayon niya naiintindihan kung bakit ganoon na lamang ang determinasyon ni Rafael na tulungan siya. Ang kanilang mga sugat ay nanggaling sa iisang kutsilyo. Kaya nung makita kita sa harap ng opisina ko, basang-basa at wasak ang pagkatao, hindi lang isang kliyente ang nakita ko. Bulong ni Rafael habang dahan-dahang humaharap kay Marisa. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang hustisyang matagal ko nang hinahanap. Isang golden moment ang nabuo
sa pagitan nila sa gitna ng ambon. Kinuha ni Rafael ang kanyang jacket at maingat itong isinuot sa mga balikat ni Marisa upang hindi ito ginawi. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tingin na puno ng pagkilala sa sakit ng isa't isa. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakikita sa mga pelikula na puno ng mabulaklak na salita. Ito ay ang tahimik na pangako ng dalawang taong parehong nilunod ng tadhana, ngunit piniling lumangoy ng magkasama. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinaplos ang bahagi ng pisngi ni Marisa na mayroon pang bahid ng pasa. Ang kanyang haplos ay kasing gaan ng isang balahibo. Tila natatakot na baka lalong masaktan ang babaeng nasa harap niya. Pangako, Marisa, hindi ko hahayaang matapos ang kwento mo gaya ng sa tatay ko. Ibabalik natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang panata. Naramdaman ni Marisa ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya mag-isa sa pakikipaglaban. Ang sugat ng kahapon ay nananatiling nandoon, ngunit sa piling ni Rafael, tila ang hapdi ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Pagbalik nila sa Quezon City, gabi na, at ang mga ilaw sa subdivision ni Marisa ay tila mga matang nagmamasid. Habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan ni Rafael sa tapat ng mansyon, napansin ni Marisa ang isang pamilyar na anino sa tabi ng gate, si Julius. Nakatayo ang kanyang asawa, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang mukha ay kasing dilim ng langit. Ang bawat hakbang ni Julius patungo sa sasakyan ay tila isang babala ng paparating na pagkawasak. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Marisa na suot ang jacket ni Rafael, ang hangin ay biglang naging mabigat sa tensyon. Napakasaya mo yata sa iyong consultation sa abogado mo, Marisa? Ang boses ni Julius ay puno ng sarkasmo at nakatagong galit. O baka naman hindi lang batas ang pinag-uusapan ninyo sa probinsya? Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Julius sa baso hanggang sa narinig ang mahinang tunog ng pagkabasag ng kristal sa kanyang kamay. Ang dugo ay dahan-dahang dumaloy sa kanyang mga daliri, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman dahil sa tindi ng selos at takot na unti-unti nang nawawala ang kontrol niya kay Marisa. Huwag mong idamay si Rafael dito, Julius. Wala kang alam. Matapang na sagot ni Marisa, kahit na ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Lumapit si Julius kay Marisa. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng ulan. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, humarang si Rafael sa pagitan nila. Ang taas ni Rafael at ang kanyang matikas na tindig ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng galit ni Julius. Bitawan mo ang asawa ko, attorney. Baka makalimutan kong abogado ka at kung ano ang magawa ko sa'yo, banta ni Julius. Subukan mo, Julius, at titiyakin kong ang bawat patak ng dugo sa kamay mo ay magiging dahilan para mabulok ka sa loob ng kulungan. Malamig na sagot ni Rafael. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila isang banggaan ng dalawang puwersa na walang balak umatras. Si Marisa ay nakatayo sa likod ni Rafael. Suot pa rin ang jacket nito. Isang simbolo ng kanyang bagong proteksyon. Sa gabing iyon, ang sugat ng kahapon ay muling nabuksan. Ngunit ngayon, mayroon ng sandata si Marisa para itikom ang mga ito ng tuluyan. Isang tanong ang nananatili sa isipan ni Marisa habang pinapanood ang nagbabagang galit ni Julius. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong lalaki kapag naramdaman niyang ang kanyang biktima ay hindi na natatakot sa kanya? Diyan ka nararapat, Marisa. Sa dilim, kasama ng mga gamit na wala ng silbi at mga alaalang dapat nang ibaon sa lupa. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin pababayaan. Papakainin ka pa rin namin. Basta't matuto kang manahimik habang nagsasaya ang mga tunay na reyna. Ang bawat salita ni Doña Beatriz ay tila isang malupit na hagupit habang dahan-dahang isinasara ang mabigat na pintuan ng bodega. Narinig ni Marisa ang malutong na tunog ng susi na umiikot sa kandado mula sa labas.
Isang tunog na naghudyat ng kanyang pagkakapreso sa loob ng maliit, madilim, at maalikabok na silid sa likod ng mansyon. Ito ang gabi ng engranding housewarming party ni Adela sa kanyang bagong penthouse. Alam ni Doña Beatriz na balak ni Marisa na pumunta at hindi nila hahayaan na masira ang gabi ng kanilang bagong paborito dahil sa presensya ng isang asawang itinuturing na nilang basura. Napasandal si Marisa sa malamig at magaspang na pader ng bodega. Ang amoy ng alikabok, lumang kahoy, at mothballs ay tila sumasakal sa kanyang bag. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa labas, narinig niya ang tawanan ni na Julius at Doña Beatriz habang papasok sila sa kanilang marangyang sasakyan. Ang tunog ng makina ng kotse na unti-unting lumalayo ay tila isang huling insulto sa kanyang pagiging isang kariyon. "Mama, Papa, patawad po," bulong ni Marisa sa kadiliman. "Hinayaan kong tapakan nila ang pangalan natin para sa isang pag-ibig na wala palang halaga." Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sa sulok ng bodega, nakita niya ang isang lumang trunk na pagmamay-ari pa ng kanyang yumaong ina. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon, sa ilalim ng mga lumang tela, ay naramdaman niya ang isang piraso ng satin, malamig, madulas, at puno ng alaala. Ito ang pulang damit na isinuot ng kanyang ina noong gabi bago ito pumanaw. Sa gitna ng dilim, ang tela ay tila naglalabas ng sarili nitong liwanag. Isang paalala na ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat ay hindi galing sa mga talunan. Maya-maya pa narinig ni Marisa ang isang mahinang kalos sa gilid ng maliit na bintana ng bodega. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na puno ng takot ngunit may dalang katapatan. "May Marisa, ma'am, nandyan po ba kayo?" "Yaya Luning." Gulat na tugon ni Marisa. Si Yaya Luning, ang matandang tagapagsilbi na mula pa sa pamilya Carreon ay nananatili sa mansyon, ay nakasilip sa pagitan ng mga rehas ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na isang piraso ng alambre at ang duplicate na susi na matagal na niyang itinatago. "Huwag po kayong maingay, ma'am. Pinaalis po nila ang lahat ng security para bantayan ang party sa penthouse. Ito na po ang pagkakataon ninyo," bulong ni Luning habang mabilis na kinakalikot ang lock. "Hindi ko na po matitiis na makita kayong ginaganyan. Ang mga Carreon ay hindi pinalaki para ikulong sa bodega." Narinig ang mahinang pag-click ng kandado. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok ang sariwang hangin ng gabi na may dalang amoy ng paparating na ulan. Niyakap ni Marisa ang matanda ng mahigpit. Isang yakap na nagpapakita ng lahat ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. "Salamat, Yaya. Hinding-hindi ko ito makakalimutan," sabi ni Marisa. "Umalis na po kayo, ma'am. Naghihintay po si Attorney Rafael sa kanto ng subdivision. May dala po siyang kagamitan para sa inyo." Bilin ni Luning habang pinapahiran ang dumi sa mukha ni Marisa gamit ang kanyang thumb, isang galaw na tila isang ina na naghahanda sa kanyang anak para sa giyera. Mabilis na kumilos si Marisa. Isinuot niya ang pulang damit mula sa trunk ng kanyang ina. Ang bawat paglapat ng tela sa kanyang balat ay tila pagsuot ng isang baluti. Sa ilalim ng madilim na langit, habang ang kidlat ay nagsisimulang gumuguhit sa malayo, si Marisa ay hindi na ang babaeng api. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon na hindi kailanman matitibag. Nakarating siya sa kanto kung saan nakaparada ang itim na sasakyan ni Rafael. Pagkakita sa kanya, agad na bumaba ang abogado. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na pag-aalala nang makita ang gusot na anyo ni Marisa. Ngunit nang makita niya ang pulang damit at ang talim sa mga mata ng babae, alam niyang ang sandali ng paghuhukom ay dumating na. "Nagawa nila yon sa'yo." Ang boses ni Rafael ay tila isang bulkan na handang sumabog. "Ikinulong ka nila sa bodega?"
Hayaan mo na, Rafael. Ang bodega ang huling lugar na makikita nila ako bilang biktima. Malamig na sagot ni Marisa habang sumasakay sa kotse. May dala ka bang invitation para sa party ni Adela? Iniabot ni Rafael ang isang gintong sobre. Hindi lang invitation, Marisa. Mayroon din akong flash drive na naglalaman ng lahat ng recording mula sa library ni Julius at ang mga dokumento ng Project Ginto. Ang lahat ng kailangan mo para tapusin ang palabas na ito ay nasa kamay mo na. Tumingin si Marisa sa bintana habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan patungo sa gitna ng Makati. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga saksi sa kanyang huling pagbabago. Sa gabay ni Rafael, sinimulan ni Marisa na ayusin ang kanyang sarili sa loob ng kotse. Naglagay siya ng lipstick na kasing pula ng kanyang damit, isang kulay na sumisimbolo sa dugo ng kanyang mga magulang at ang apoy ng kanyang paghihiganti. Rafael, handa na ang lahat? Tanong ni Marisa. Handa na ang media, ang mga pulis ay naka-standby sa labas ng building, at ang mga stockholders ay naroon na rin. Sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng suporta. Pagpasok mo sa pinto na yon, wala nang balikan, Marisa. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng kaharian ni Julius Cruz? Huminga ng malalim si Marisa. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng matapang, makapangyarihan, at handang kunin ang lahat ng nararapat sa kanya. Ang maskara ng pagiging maamong kordero ay tuluyan ng nalaglag, at sa ilalim nito ay ang isang tunay na reyna na walang balak magpatawad. Hindi lang ako handa, Rafael. Bulong ni Marisa habang humihinto ang sasakyan sa harap ng marangyang condominium tower. Excited na akong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang basurang itinapon nila ay ang siyang wawasak sa kanila. Bumaba si Marisa sa sasakyan. Ang kanyang pulang damit ay humahampas sa hangin kasabay ng malakas na pagkulog. Ang ulan ay nagsimula nang pumatak ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang ulan na nagpapalamig sa kanyang katawan. Ito ang ulan na maglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Isang tanong ang nananatili sa hangin habang naglalakad siya patungo sa elevator. Kapag nabuksan na ang mga pinto ng penthouse, may matitira pa bang pader na hindi guguho sa tindi ng galit ng isang babaeng wala ng kinatatakutan? Ang penthouse ni Adela sa itaas na palapag ng isang marangyang tower sa Makati ay punong-puno ng kislap ng mga chandelier at tunog ng mamahaling kumpas ng biolin. Ang hangin ay amoy champagne at mamahaling pabango habang ang mga panauhin, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa negosyo at lipunan, ay nagtatawanan at nagpapalitan ng mga kwentong puno ng pagmamayabang. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Julius Cruz, suot ang kanyang tuxedo na tila isang haring naghahanda para sa kanyang koronasyon. Katabi niya si Doña Beatriz na nakasuot ng tila baluti ng mga perlas at si Adela na halos magningning sa kanyang itim na gown. Isang toast para sa ating lahat. Sigaw ni Julius habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Para sa tagumpay ng Project Ginto at para sa bagong simula ng Pamilya Cruz. Ang tunog ng pag-untog ng mga basong kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang simponya ng tagumpay na binuo sa kasinungalingan. Ngunit sa kalagitnaan ng hiyawan, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng penthouse. Isang malamig na hangin mula sa labas ang pumasok na nagpapatay sa ilang kandila sa mga mesa. Isang babaeng nakapulang damit ang humakbang papasok. Ang bawat lapat ng kanyang takong sa marmol na sahig ay lumikha ng isang matigas at determinadong tunog na tila isang hatol. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang tawanan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Marisa. Hindi siya ang Marisa na kilala nila, ang gusgusin at laging nakayukong asawa. Ang Marisa na nasa harap nila ngayon ay tila isang apoy na naglalakad sa gitna ng yelo. Ang kanyang pulang damit ay humahampas sa kanyang mga binti at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talim na mas matalas pa kaysa sa anumang diamante. Marisa,
Bulong ni Julius, ang kanyang baso ay bahagyang nayuho sa kanyang kamay. Paano ka? Anong ginagawa mo rito? Bakit Julius? Hindi mo ba inaasahan ang pagdating ng iyong asawa sa sarili mong pagdiriwang? Ang boses ni Marisa ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang isang bala na tumatama sa katahimikan. Mabilis na lumapit si Doña Beatriz. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Wala kang karapatang mapunta rito, Marisa. Umalis ka bago pa kita ipakaladkad sa security. Ngunit bago pa makakilos ang matanda, isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa likuran ni Marisa. Huwag kang magmadali, Doña Beatriz. Ang gabi ay kasisimula pa lamang. Pumasok si Rafael Diaz, bitbit ang isang itim na briefcase at isang mukhang puno ng awtoridad. Sa likuran niya ay ang ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon sa loob ng penthouse ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. May sorpresa si Marisa para sa inyong lahat. Patuloy ni Rafael habang itinuturo ang malaking screen sa gitna ng bulwagan na dapat sana ay magpapakita ng video ng Project Ginto. Sa isang pindot ni Rafael sa kanyang tablet, ang screen ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi ang disenyo ng resort ang lumabas. Sa halip, isang malinaw na recording ng boses at video mula sa library ni Julius ang umaling-awngaw sa buong penthouse. Pathetic na Marisa. Gold mine na natuyo ko na. Akala niya bayani ako. Ang boses ni Julius ay malinaw na narinig ng lahat ng kanyang business partners. Isang cruise ang nagdala sa'yo sa itaas. Kaya huwag mong kalilimutan na isang cruise din ang magbabalik sa'yo sa putikan. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang sumpa na nagpahiya sa kanya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ang mukha ni Julius ay naging kasing puti ng papel. Ang mga bisita ay nagsimulang umurong palayo sa kanila. Tila ba sila ay may nakakahawang sakit? Ang mga bulong-bulungan ay naging malalakas na pagkondena. Hindi totoo yan. Fake ang video na yan. Sigaw ni Adela habang sinusubukang hawakan ang braso ni Julius. Ngunit hindi tumigil doon si Marisa. Lumapit siya sa harap ni na Julius at Doña Beatriz. Kinuha ang folder mula kay Rafael at isinabog ang mga dokumento sa sahig. Ang mga dokumento ng loan na may pirma ni Julius. Basahin ninyong lahat. Sigaw ni Marisa. Ang kanyang boses ay puno ng pait at tagumpay. Ang perang ginamit pambili ng penthouse na ito ay pera ng pamilya Carreon. At sa bawat pirma mo rito, Julius, inamin mo ang lahat ng pagnanakaw at pandaraya mo sa akin. Ang Project Ginto ay isang ilusyon, gaya ng pagmamahal na ipinangako mo. Isinusuko mo ang lahat, Julius. Malamig na wika ni Rafael habang iniaabot ang warrant of arrest at ang asset freeze order. Lahat ng ari-arian mo, pati ang penthouse na ito, ay nasa ilalim na ng kontrol ni Marisa Carreon Cruz simula sa sandaling ito. Wala ka ng pag-aari kahit isang sentimo. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Julius ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sumunod na pinusasan si Doña Beatriz na noon ay umiiyak na sa sobrang hiya at galit. Habang si Adela ay nanginginig sa sulok, pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng media na biglang pumasok sa silid. Lumapit si Marisa kay Julius. Tiningnan niya ito ng direkta sa mga mata. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pumatay sa kanyang tiwala. Walang galit sa mga mata ni Marisa, tanging isang malamig na kawalan ng pakiramdam. Sabi mo kanina, Julius, ito ay para sa isang bagong simula. Bulong ni Marisa. Tama ka, pero hindi para sa'yo, para sa akin. Dinala na ng mga pulis ang mag-ina at si Adela palabas ng penthouse sa gitna ng mga flash ng kamera at pangungutya ng mga tao. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pagbagsak sa isang madilim na hukay na sila mismo ang humukay. Nang maiwan silang dalawa ni Rafael sa gitna ng nagkagulong penthouse, tiningnan ni Marisa ang paligid. Ang kislap ng mga chandelier ay tila wala ng ningning para sa kanya. Ang lahat ng yaman na nasa paligid niya
ay tila mga tuyong dahon na lamang. Naramdaman ni Marisa ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang init ng palad ni Rafael ay nagdala ng tunay na kapanatagan sa kanyang pagkatao. Tapos na, Marisa, mahinang sabi ni Rafael. Nakuha mo na ang katarungan mo. Tumingala si Marisa sa bintana ng penthouse. Ang ulan sa labas ay humihina na at ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimulang lumabas mula sa dilim. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila ang lahat ng bigat ng nakaraang 7 taon ay sumama na sa hanging lumabas sa kanyang mga labi. Hindi pa ito ang tapos, Rafael, sagot ni Marisa habang nakatingin sa malayo. Ito pa lamang ang simula ng pag-aaral kong mabuhay para sa sarili ko. Sa gabing iyon, sa gitna ng karangyaan ng Makati, ang engranding paghuhukom ay nag-iwan ng isang aral na hinding-hindi makakalimutan ng sinuman. Ang bawat kataksilan ay may katapat na kabayaran, at ang bawat pusong wasak ay may kakayahang bumangon at maging mas matatag kaysa sa anumang diamante. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Cruz Carrion Group ay hindi na nakakatakot. Ngayon, ito ay puno ng isang bagong uri ng kapangyarihan. Nakatayo si Marisa sa tapat ng malawak na bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw sa Quezon City. Ang liwanag ay dahan-dahang gumuguhit sa mga gusali. Tila isang pangako na ang bawat madilim na gabi ay may hangganan. Sa kanyang likuran, ang mga dokumentong dati ay ginagamit para sa panlilinlang ay maayos na ngayong nakasalansan. Handa na para sa muling pagtatayo ng dangal ng pamilya Carrion. Ma Marisa, narito na po ang listahan ng mga tauhang nanatiling tapat sa inyong ama. Wika ni Rafael habang inilalapag ang isang asul na folder sa mesa. Lumingon si Marisa. Ngumiti siya ng bahagya, isang nginangiting hindi na pilit. Ang pamamaga sa kanyang pisngi ay naglaho na, ngunit may isang bakas ng katatagan sa kanyang mga mata na hinding-hindi na mabubura. Salamat, Rafael. Ipaalam mo sa kanila na ang pinto ng kumpanyang ito ay laging bukas para sa mga taong may prinsipyo. At ang mga naging kasabwat ni Julius, alisin mo sila ngayon din. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Yaya Luning sa opisina, bitbit ang isang tray ng sariwang prutas. Hindi na ito nakasuot ng uniforme ng katulong. Suot niya ang isang magandang blusa na binili ni Marisa para sa kanya. Ang matanda ay lumuluha sa katuwaan habang tinitingnan ang kanyang alaga na nakaupo na sa silya na nararapat para sa kanya. Ma Marisa, ang sarap pong makita na kayo na ang nagpapatakbo rito. Kung buhay lang po ang inyong itay, tiyak na ipagmamalaki niya kayo. Hikbi ni Luning. Huminga ng malalim si Marisa at hinawakan ang kulubot na kamay ng matanda. Yaya, hindi na kayo magsisilbi sa mansyong yon. Ipinagawa ko na ang maliit na cottage sa gilid ng garden. Doon kayo titira at ang tanging gagawin ninyo ay magpahinga at panoorin ang mga bulaklak na mamukadkad. Karapat-dapat kayo sa kapayapaan. Ngunit bago tuluyang isara ang kabanata ng nakaraan, alam ni Marisa na may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Isang huling pagbisita sa lugar na naging hantungan ng kasakiman. Sa loob ng city jail, ang amoy ng kalsada, pawis at semento ay nanunuot sa bawat sulok. Nakaupo si Marisa sa likod ng makapal na salamin, naghihintay. Maya-maya pa, lumabas si Julius Cruz. Ang dating makisig na executive ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pait. Nang makita si Marisa, mabilis na kinuha ni Julius ang telepono. Marisa, Marisa, maawa ka. Alam kong nagkamali ako, pero mahal kita. Pakikuha mo ako rito. Si Mama, hindi niya kaya rito. Nagkasakit siya, Marisa. Utang na loob, bawiin mo ang kaso. Tiningnan ni Marisa ang kanyang asawa nang walang anumang emosyon. Ang boses ni Julius ay tila isang malabong alingawngaw na lamang mula sa isang malayong nakaraan.
Mahal? Julius, ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Ang pag-ibig ay hindi nanggugulpi ng asawa sa harap ng ibang tao. Ang tanging minahal mo ay ang sarili mo at ang pera ng pamilya ko. Marisa, please. Gagawin ko ang lahat. Magpapakabait ako. Pagsusumamo ni Julius, ang kanyang mga kamay ay humahampas sa salamin na lumilikha ng isang tila desperadong tunog ng pagkatok. Huli na ang lahat, Julius. Ang bawat sentimo na kinuha mo ay ibabalik ko sa mga taong talagang nangangailangan. At si Doña Beatriz, hayaan mo siyang magnilay-nilay sa loob. Marahil sa gitna ng hirap, matutunan niyang ang tunay na karangalan ay hindi nabibili ng alahas. Maya-maya pa ay inilabas din si Doña Beatriz mula sa kabilang panig. Ang matanda ay tila lumiit. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. At wala na ang dating yabang sa kanyang tindig. Nang makita niya si Marisa, sinubukan niyang magtaas ng boses. Hudas ka! Pinalaki ka naming parang anak. Ganyan ang isusukli mo sa amin. Sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa panghihina. Hindi po ako ang naglagay sa inyo rito, Mama. Malamig na sagot ni Marisa. Ang sarili ninyong kasakiman ang naghatid sa inyo sa rehas na ito. Binigyan ko kayo ng lahat, pati ang kaluluwa ko. Pero hindi pa rin yun sapat. Ngayon, maranasan ninyong mabuhay ng walang anuman, gaya ng ginawa ninyo sa akin noong gabing pinalayas ninyo ako sa ulan. Tumayo si Marisa at binitawan ang telepono. Hindi na niya narinig ang mga sigaw at pagmumura ni Doña Beatriz habang kinakaladkad ito pabalik ng mga jail guard. Ang bawat hakbang ni Marisa palabas ng kulungan ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Sa labas, ang araw ay matirik na at ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Si Rafael ay naghihintay sa tabi ng sasakyan, nakasandal at may hawak na isang sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso, isang ekspresyong palaging nagpapakaba kay Marisa. Kumusta ang huling pamamaalam? Tanong ni Rafael. Magaan, sagot ni Marisa habang nakatingin sa malayo. Wala na ang galit, tanging awa na lamang ang naiwan. Mabuti kung ganoon, wika ni Rafael, ngunit ang kanyang boses ay bumaba ng isang tono. Marisa, may kailangan akong sabihin sa'yo. Natapos na ang misyon ko rito sa Maynila. Ang kaso, laban sa mga krus ay matibay na. Kailangan kong bumalik sa probinsya sa susunod na linggo para ayusin ang mga naiwang lupain ng tatay ko. Nanigas si Marisa. Ang kagalakang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba. Ang ideya ng isang buhay na wala si Rafael sa kanyang tabi ay tila isang bagong uri ng kadiliman. Aalis ka? Bulong ni Marisa. Paano ang kumpanya? Paano ako? Iniabot ni Rafael ang sobre sa kanya. Narito ang lahat ng mga tagubilin ko. At isang lihim, Ate Marisa, isang lihim na matagal ko nang itinatago. Simula pa noong mga araw na tinitingnan kita mula sa malayo sa eskwelahan. Basahin mo ito kapag mag-isa ka na. Hindi nakasagot si Marisa habang pinapanood ang seryosong mukha ni Rafael. Ang hangin sa paligid nila ay tila tumigil sa pag-ihip. Bit-bit ang isang damdamin na hindi pa nabibigyan ng pangalan. Habang papalayo ang kanilang sasakyan sa kulungan, isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Marisa. Sa pagbangon niya mula sa abo ng kanyang nakaraan, handa na ba siyang harapin ang isang bukas na maaring hindi nakasama ang lalaking muling nagturo sa kanya kung paano mabuhay? Ang bawat luhang pumatak sa ibabaw ng sobre ay tila isang panalangin para sa isang bagong simula na puno ng pag-asa, ngunit may halong takot sa darating na paghihiwalay. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga krus, ngunit ang halimuyak ng mga bagong simula ay tila nananatili pa rin sa bawat sulok ng bagong opisina ni Marisa. Wala na ang mga madidilim na kurtina at mabibigat na kasangkapang gawa sa narana dati ay nagpapadama sa kanya ng pagkakapreso. Ngayon, ang silid ay puno ng liwanag, mga sariwang bulaklak
at ang masayang ingay ng mga kababaihang tinutulungan ng kanyang pundasyon ang bagong simula. Sa gitna ng kanyang mesa, ang sobrang ibinigay ni Rafael 1 taon na ang nakalilipas ay nananatiling maayos ang pagkakabukas. Maraming beses na itong binasa ni Marisa hanggang sa kabisado na niya ang bawat kurba ng tinta ng panulat ni Rafael. Marisa, noong mga araw na nakaupo ako sa dulo ng ating silid sa kolehiyo, ikaw na ang nagsilbing araw sa aking madilim na mundo. Ngunit ang araw ay malayo at ako ay isang hamak na anino lamang noon. Pinili kong umalis hindi dahil sa ayaw kitang makasama, kundi dahil gusto kong bumalik sa iyo bilang isang lalaking buo na ang pagkatao, hindi lamang bilang iyong abogado. Hihintayin kita sa lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Sa loob ng 1 taon na wala ang lalaki, natutunan ni Marisa na tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na siya ang babaeng kailangan pang iligtas. Siya na ang nagliligtas sa iba. Ngunit sa bawat gabi na tumitingin siya sa buwan, hindi niya maikakaila ang pangungulila sa boses na nagbigay sa kanya ng lakas noong siya ay wasak pa. Gabi ng anibersaryo ng kanyang pundasyon. Ang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Maynila ay puno ng mga taong naging saksi sa kanyang pagbangon. Suot ni Marisa ang isang gintong gown na tila gawa sa sinag ng araw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang tanging hiyas na suot niya ay ang tunay na kwintas ng kanyang ina. Napakaganda mo, Marisa. You look like a queen who finally found her kingdom. Puri ni Senyora Consuelo habang humahawak sa kanyang kamay. Salamat po, Senyora. Pero ang kaharian ko po ay wala sa mga pader na ito, kundi sa mga pusong muli nating natulungang tumibok. Sagot ni Marisa ng may matamis ng ngiti. Habang nagpapatuloy ang programa, dahan-dahang lumabas si Marisa patungo sa malawak na terrace ng hotel. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang balat na nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Pinanood niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin sa lupa. Ang katahimikan sa labas ay isang pambihirang pagkakataon para sa kanya na makahinga. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Julius na laging may dalang takot. Ito ay isang magaan, matikas, at tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Sabi ko na nga ba, dito kita matatagpuan. Ang boses ay baritono, malalim, at puno ng emosyong matagal nang kinimkim. Dahan-dahang lumingon si Marisa. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakatayo si Rafael Diaz. Mas lalo siyang naging matikas, ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw mula sa pagtatrabaho sa probinsya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat at nagniningning sa pagmamahal. Rafael! Ang tanging naisatinig ni Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig sa katuwaan. Bumalik ako, Marisa, gaya ng pangako ko. Sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. Natapos ko na ang lahat ng kailangang ayusin sa aming lupain. Ang pangalan ng tatay ko ay malinis na at ang katarungang hinahanap ko ay nahanap ko na rin sa katahimikan ng probinsya. Isang golden moment ang nabuo nang huminto si Rafael sa harap ni Marisa. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Marisa at inilapat ito sa kanyang dibdib, kung saan mararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ko na kayang mawalay sa iyo, Marisa. Ang 1 taon ay parang isang siglo para sa akin, bulong ni Rafael. Hindi na ako ang abogado mo. Maaari bang maging bahagi na ako ng iyong bukas? Hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang iyong katuwang sa bawat laban at ligaya? Naramdaman ni Marisa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila naglaho sa isang iglap dahil sa presensya ng lalaking ito. Ngunit bago siya makasagot, naramdaman nila ang unang patak ng ulan sa kanilang mga balat. Ang mahinang pagpatak ng ulan sa bubong ng terrace ay lumikha ng isang romantikong ritmo sa paligid nila. Rafael, natutunan ko ng mabuhay mag-isa.
Panimula ni Marisa, na naging dahilan ng panandaliang kaba sa mga mata ni Rafael. Pero natutunan ko rin na ang buhay ay mas makulay kung may katuwang na tunay na nagpapahalaga sa akin. Hindi mo na kailangan pang magtanong. Inilapit ni Rafael ang kanyang mukha kay Marisa. Ang kanilang mga hininga ay naghahalos sa lamig ng gabi. Marahan niyang hinawakan ang baywang ni Marisa, habang ang kamay naman ng babae ay dahan-dahang gumapang sa batok ng lalaki. Sa gitna ng ulan, sa ilalim ng mga saksi ng langit, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa, kundi ng paggalang, pagpapatawad, at isang wagas na pangako. Ang halik na yon ay tila pagtatapos ng lahat ng dusa at ang simula ng isang bagong pahina. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila naghilom na nag-iiwan lamang ng mga peklat na magpapaalala sa kanila kung gaano sila katatag. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, sumandal si Marisa sa balikat ni Rafael habang pinapanood ang ulan na lalong lumalakas. Handa ka na ba sa susunod nating kabanata, attorney? Biro ni Marisa. Hanggat ikaw ang kasama ko, Marisa, kahit anong bagyo ay kaya nating lampasan. Sagot ni Rafael habang hinahawakan ang kamay ni Marisa ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na detalye ang nakakuha ng atensyon ni Marisa. Mula sa pintuan ng terrace, nakita niya si Yaya Luning na may dalang isang itim na sobre na kakadating pa lamang. Ang mukha ng matanda ay bakas ang kaba. Ma'am Marisa, may nagpadala po nito. Galing po sa labas ng bansa. Bulong ni Luning. Kinuha ni Marisa ang sobre at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito ay isang litrato ni Julius sa loob ng kulungan. Ngunit sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpabago sa timpla ng hangin. Ang katapusan ng isa ay ang simula ng panibagong paniningil. Mag-ingat kayo sa pagdiriwang. Nanlamig ang mga daliri ni Marisa. Tumingin siya kay Rafael na noon ay nakatingin din sa sulat. Ang bagong pahina ng kanilang pag-ibig ay tila mayroon pang mga lihim na hindi pa nabubunyag. Isang tanong ang nananatili habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang kapayapaan ba ay isang panandaliang hininga lamang bago ang huling paghuhukom?